Good morning po muli sa inyo lahat at patuloy tayo sa ating pong topic na we are born as a Christian to walk with God. At napag-aralan nga po natin kung paano tayo lalakad sa Panginoon. Ito po yung mga process ng paglalakad sa ating Panginoon, kasama ang Panginoon. So, walking in His presence, it is a worship. Importante po sa ating bilang mga Kristiyano na tayo sumasamba sa Lord. Kung kayo po ay hindi pa umaawit sa Panginoon, try to open your mouth and worship God because we worship God who He is at hindi dahil kung ano yung mga ginawa at binigay niya sa atin. So yan po ang lifestyle. When we walk with God, kagaya po ni Enoch, he walked with God for 300 years. Hallelujah. At na-please ang Lord sa buhay po niya. At pangalawa po, walking in His ways. Yan po yung binigay po sa atin kahapon ng Panginoon na lalakad tayo sa kanyang panuntunan, sa kanyang mga pamamaraan, sa kanyang standard. So, paano ba natin gagawin po yan? Kailangan natin una, seek natin si Lord. Hanapin natin siya because the Bible says, the scripture says, when you seek Him, you will find Him. Number two is listening to Him. Listening is reading or listening to the preaching, listening to God's voice. Ay tunay nga, there are four kinds po kasi ng paano po natin nalalaman at naririnig ang salita ng Panginoon. At doon po sa apat na yan, na kung saan unang-una po yung Word of God, which is the Bible itself, yung Holy Bible, pag nagbabasa po tayo yan, sabi po sa Joshua, meditate the Word of God day and night. Di ba po, para maging successful po tayo. At ganoon din, hindi lamang po yung Biblia, nangungusap din ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga preaching sa ating mga leaders, sa mga pastors and leaders po ng mga small groups. Nangungusap po through the power of the Holy Spirit, nangungusap po ang Panginoon sa pamamagitan po nila. Ang pangatlo naman po ay yung po mga nature na nakikita po natin because it is God's creation. Kagaya po na nabanggit po sa Biblia, it is written in the scripture also, yung patungkol po sa wisdom and or sa knowledge or revelation sa mga langgam. So ibig sabihin, isa po nature po yan. So isang example po yan na makikita po ninyo, nangungusap ang Lord through these nature things na created ni Lord. At ang pang-apat po dyan ay yung still small voice ng ating Panginoon. Doon po siya nagsasalita mismo sa ating mga pandinig po, sa ating mga tenga. Nagwi-whisper po yan. Hallelujah. So, listening to God, kailangan magkaroon tayo ng quietness sa ating pong buhay. Because in this time, this world is full of fast-paced po tayo, napakabilisan ng buhay po natin, at masyadong stressful po, at busy-busy ang lahat ng tao. So, the Lord, ayaw po niya ang masyado kang aligaga o busy-busy. Kailangan niya ng time para magkaroon tayo ng communication sa Lord. At ang pangatlo po, aside from listening, kailangan ma-enjoy mo yung presence ni Lord. In Psalms 27 verse 4, one thing I ask of the Lord, this is what I seek. Ito yung sinabi ni King David, no? One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the day of my life, all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and seek Him in His temple. So napakabuti ng Panginoon at sinabi nga po ng King David dito sa kanyang sinulat, no? Isa lamang ang nais niya, nandun sa presensya ng Panginoon. Do you enjoy going to church? Do you enjoy reading your Bible? Do you enjoy, diba, dun sa small groups ninyo? Do you enjoy in the presence of God? Diba, during worship time? Madalas po kasi napapansin po natin na ang tao hindi po sila nag-e-enjoy. Late na sila dumarating sa simbahan, di ba po? During worship time, di sila nakakahabol ng worship time. Kailangan, dapat po talaga, literally, before pa lang ng worship time, ay nandun na po tayo, nakaset na tayo doon. Kasi pag nagmamadali tayo, yung ating heart, ay sabi nga po doon, hindi nakarest. So, ano tayo, aligaga tayo. So, kailangan meron tayong preparation when we go to the throne of God. Kaya nga sabi dito ni King David, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So, yun ang nais niya. Sana naisin din po natin lahat na nandun tayo sa presensya ng Panginoon, sa kanyang panambahan. Alam niyo po ba ang ating mga local churches ay isang culture lang po ito, isang glimpse na kung saan ito po yung gagawin natin sa kalangitan, ang mag-worship po sa Panginoon. So kung hindi tayo active, enjoying the presence of God in the church, di ba po, hindi natin ma-enjoy din yung heaven. Kailangan dito pa lang, i-enjoy na natin.
Kaya po when time of worship, in times of listening to the Word of God, mag-pay attention po tayo. Amen po ba dyan? Hallelujah. And number 4, sabi dito, following in His footstep. So, hindi lamang po tayo hahanapin si Lord, magli-listen kay Lord, mag-e-enjoy sa presence niya. Kailangan susunod tayo sa kanyang mga yapak. Okay, kung saan lumakad si Lord, sunod tayo. We are followers, di ba? We are followers of Christ. So sabi ng Job 23:11, my feet have closely followed His steps. I have kept to His ways without turning aside. So si Job po ito, this is an Old Testament character na siya ay sumusunod sa Panginoon. My feet had closely followed His steps. Ano ibig sabihin yan? Carefully na tinitingnan niya ano ba yung ways ni Lord. Okay? Hindi po ito literal na naglalakad talaga si God dito sa mundo. Wala po ngayon because God is a spirit. But the thing is, ano ba yung sinasabi niya sa kanyang salita? Careful, kaya nga po in Joshua, sabi po doon, meditate the word of God day and night. So in short, yung instruction yung yun, talaga, maging serious tayo sa pagsunod doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon, following His footsteps. So walking in His ways means seeking God by listening His word and in obedience. So obedience po ang importante, hindi lang po basta listening. Letter C, walking with Jesus. Ito na po yung New Testament. Whoever claims to live with Him must walk as Jesus did. 1 John 2:6 po yan. So kailangan kasama tayo ni Jesus, walking with Jesus. Okay, together. Paano po ba natin gagawin? Just like the following in His footstep, letter A po, walking with Jesus, we must follow Him. The same thing, sinabi po sa kanina po sa Job 23:11, ganun din dito, we must follow Him. Paano po ba yan? In Luke 9:23, then He said to them, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. So, kailangan muna natin tanggalin ang lahat ng balakid po natin. Ay kailangan nating iwan, deny himself, take up his cross. Diba? Ano po ba yan? Iwan natin yung mga gusto natin. Okay? I-deny natin yung gusto natin. Lord, ikaw na gugustuhin ko. Kaya nga sabi ni King David dito, one thing I ask of the Lord to dwell in His house. So, dapat ganun din po tayo mga mananampalataya. I-deny natin yung will natin, sunod tayo kay Lord, bitbitin natin yung cross natin, at sumunod tayo kay Lord. Hindi po madali, pero kayang-kaya po yan. Sapagkat, depende po yan sa bigat ng pagmamahal mo sa ating Diyos. Madali lang pong sumunod kung mahal mo. Di ba po? So, kung mahal mo ang Panginoon at matututunan mo siyang mahalin, madali lang pong lumakad kasama ang Panginoon. At ang pangalawa po, in following, walking with Jesus, aside from following Jesus Christ, yung yoke with Him, yoke with Jesus Christ. Sabi ng Matthew 11:29-30, take my yoke upon you and learn from me. Doon muna tayo, take my yoke upon you and learn from me. So, ano po ibig sabihin nito? Ibigay mo na yung, kunin mo yung yoke ni Lord, kasi ito yung magaan, yung yoke mo, ibigay mo na sa Kanya. Okay, ano po ba yun? Yung pasanin mo, yung mga burdens mo, bigay mo na kay Lord at kunin mo yung burdens niya. Yung burden niya, madali lang po. Ano po ba yan? Gusto niya to seek and to save the lost. Okay, and learn from me. Maganda rito yung learn from me. Ano po ibig sabihin yan? Learn from me na yan. Ibig sabihin po, matuto tayo sa mga panuntunan niya, matuto tayo sa mga ways niya, hindi yung natutunan natin sa mundong ito. Because karamihan po natutunan natin sa mundong to is different from God's culture, God's standard. So, kailangan natin matutunan yung ways ni Lord. Learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. So, when you give your burden to God, at kinuha mo yung burden ni Lord, magkakaroon ka ng kapahingahan. So, lahat po na nakita kong sinuko nila ang kanilang buhay kay Jesus, nagkaroon po sila ng kapahingahan sa kanilang kaluluwa. Naging maalwan po ang kanilang mga mukha, punong-puno na po ng kapayapaan at glory ng Panginoon. At ang kanilang kabigatan, mapapansin po ninyo, bihirang-bihira akong makita mga Kristiyanong ganap o mga genuine Christian talaga na sila ay under stress. Madalas po nakikita mga Kristiyano, yung glory ng Diyos ang nakikita po sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon dito, for my yoke is easy and my burden is light. Yan. So, lahat po tayo ay merong bitbitin, pero kailangan natin itong isuko sa Panginoon. So, walking with Jesus is copying
what Jesus did. Ano po bang ginawa ng Lord? Ang ginawa ng Lord, 3 bagay po ang nakita ko diyan. Minahal niya ng todo-todo, pinakita niya kung gaano niya kamahal ang Ama. Ang Amang Diyos na nasa langit. Pinamalas po niya yan. Yung pagmamahal na yun. Pangalawa po, pinamalas niya ang pagmamahal sa ibang tao. At nandun po nakita niyo, ang pinakamahabang verse pa nga sa Bible, joke lang po yun. Ang pinakamaikling verse sa Bible po ay, Jesus wept. Umiyak ang Panginoon. Bakit po? Siya ay nagkaroon ng compassion sa tao, sa mga unbelievers. Okay. Pangatlo, gumawa po siya ng disciples. Yun po yung ginawa ng Panginoong Hesus dito. Sapagkat alam niya meron siyang limitation, ng tao lang siya. Pero nung sabi niya, go and make disciples, this is the third thing na sinabi ng Panginoon. Pinakita rin po niya paano siya gumawa ng disciples. That's why we must copy what Jesus did. This is what the Lord want us to do. At pag ginawa po natin yan, itong tatlong bagay na to, minahal natin ang Ama, gawin natin ang mahalin ng kapwa natin, kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa mga tao, at gawin sila mga disipulo ng ating Diyos. Kapatid, wala na po tayong ibang hahanapin pa kung hindi sa presensya lamang ng Panginoon, sapagkat kasama tayo ng Panginoon sa paglalakad po dito sa mundong to. Hallelujah. Kaya po mga kasama at mga kapatid, I hope na encourage ko kayo na matutunan po nating lumakad kasama ang Diyos. At sumunod po tayo sa kanyang mga yapak. Amen. Hallelujah. So tayo po'y manalangin. Salamat po o Diyos sa natapos po mga topic nito. Tulungan niyo po kami mai-apply ito, Lord God. I pray that all those ears who have ears, Lord God, let them listen, let them obey, Lord God, your word, and apply this, O God, this teaching to their lives, O God, to our lives, Panginoon. And I pray, O God, na patuloy niyong pagpalain ng inyong mga anak. At alawa, Panginoon, saan man lupalot ng mundo, Lord, nandoon na nakikinig ang mga taong ito. I pray, Panginoon, na tunay nga, Lord God, magkaroon sila ng commitment sa iyo, at matutunan nilang lumakad, O God, kasama ka, Lord, katulad ni Enoch, Panginoon. Thank you once again for this time, and bless everyone, Lord, in Jesus' name, O God. Amen and amen. So God bless you all, at kita-kita po tayo muli. Hallelujah.